no? So ito po, mga kababayan, yung ating pag-uusapan ngayon ay ito po'y chismis ha. Chismis po itong nakarating po sa akin mismo mga kababayan mula sa ating mga biik na walang puwet, no? Yung ating mga radarist, yung mga ating researcher na kung saan mga kababayan ay dalawa daw po itong iisipan ng kampo ni Sara. Either si Marcoleta ang kanilang tandem or si Gloria Arroyo ang magiging vice presidente ni Sara. Tanong ko lang mga kababayan, nagulat ka ba o natatawa? Ayan. So ito po ngayon mga kababayan, yung ating pag-uusapan. Kasi patungkol po kasi ito mga kababayan sa tandem, no? Gloria Sara sa 2028 tandem. So ngayon, mga kababayan, alam kasi nila mga kababayan na hindi iipik no? Alam kasi nila mga kababayan na talagang hindi po talaga iipik itong mga pautot nila. Kasi kung sa ngalan mga kababayan na pagbabasihan natin, si Sara, walang-wala talaga. Walang-wala talaga mga kababayan. Ayan, sabi ni Ralhim, si Joey Salceda, ang naku, isa pa yan. Ralhim, huwag ka na mag-comment-comment dyan. Masato na naman kita mamaya. Sasabihin mo na naman, di ka na naman DDS. Tapos ngayon, ipagtanggol mo na naman si Sara, punyeta ka, animal ka. Sasabihin mo na naman, hindi ka DDS. So ito mga kababayan, chismis ito ha, wag paniwalaan. Mas lalong wag nyong paniwalaan si Ralhim kasi walang katotohanan yan. So ngayon mga kababayan, Ma'am Brenda Barton Hilo po, ito yung nakarating sa akin na mahirap daw kasi talaga. Aminado ha, ito mga kababayan, according sa aking source. Hindi na natin pangalanan yung ating source kasi chismosa din tong ating source According kasi mga kababayan, aminado si Sara na hindi talaga kakagat ang tao sa kanyang pautot. Hindi, aminado ang kampo niya, mga kababayan. Ito ang sabi ng source. Naghahanap daw kasi si Sara ng gustong maitandem na talagang, kumbaga, si Sara kasi ngayon may problema, may issue. So, maghanap si Sara ng katandem na walang issue. No? So, ngayon, mga kababayan, mahirap din kasi maghanap ng katandem na walang issue, pero wala namang kwenta. Ngayon kasi mga kababayan, no, wala kasing ibang mahanap si Sara, either si Marcoleta, si Gloria Arroyo. Yan kasi ang kanilang pinagpipilian. So mga kababayan, pag nag-base kasi tayo sa presidente, mahirap kasi itandem yung puro malinis Pag puro ka malinis, hahanapan ka ng mali. Pag puro ka maayos, malinis, magaling, hahanapan ka ng kamalian. Kapag ka puro ka madumi, hahanapan ka ng kalinisan. Ganun talaga, mga kababayan. So, ito ang nakarating sa akin. Kaya kung napapansin po ninyo mga kababayan, no, sunod-sunod na po ang tirada nila kay Leni Robredo ngayon. Sabi ko nga sa inyo Sabi ko sa inyo mga kababayan, nag-umpisa yan nung tinira ni Bingot Argota, si Leni Robredo. Tapos sinunda ni Harry Roque. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, sunod-sunod yan, isang buwan nilang titirahin yan, si Leni Robredo. So ngayon mga kababayan, mahihirapan po talaga sila, mga kababayan, na talunin si Leni. Kasi bakit mga kababayan? Ang hindi kasi makalimutan ng tao mga kababayan, etong pagkukommute ni Leni na gamit ang bus or bus. No? Yung pagkukommute ni Leni na sumasakay ng bus, hindi talaga nila kayang burahin yan. Ever since si Leni ay asawa pa, no? Asawa pa ni DILG Secretary Robredo, ay nagbubus na yan, no? Nagko-commute na. Yan ang hindi nila, mga kababayan, mabubura. Yan ang hindi nila mabubura kay Leni. So ngayon, doon pa lang sa pagbubus ni Leni, kita na ng tao Nakikita na ng tao. So ngayon, ano naman ang panlaban ni Sara doon sa pagbubus ni Leni? Pagsasakay ng bus, pagko-commute. Anong panlaban ni Sara doon? Sige nga. Kung kay Leni may nakakatuwang ginagawa si Leni, yung pagko-commute ni Leni na hindi makakalimutan ng tao, ano naman ang hindi makakalimutan kay Sara? Yung pagnakaw sa confidential fund? Wala, lagapak siya doon, mga kababayan. Kaya ngayon, mga kababayan, no choice. Sabi nga niya, meron na akong napili.
Ang tagal ko nang kino-convince yan, sana pumayag. At ang nakarating sa akin, mga kababayan, ang nakarating sa akin mga kababayan ay si Gloria Arroyo nga. Nagcha-chopper si Sara daw. 'Di ba? Mga kababayan, si Gloria Arroyo nga daw. Kasi ang sabi, nga nakarating sa akin chismis, huwag paniwalaan. Ang sabi kasi, bakit tayo maghahanap pa ng iba? Nandyan naman yung aking mentor. 'Di ba? Bakit tayo maghahanap pa ng iba? Nandiyan naman yung mentor ko, matalino, magaling. Kaya sabi sa akin nung source ko, nung narinig daw niya ng pinag-uusapan daw 'yan sa isang grupo. Sabi nung source ko, "Alam mo ba, Ken?" Sabi ko, "Bakit?" Sabi niya, "Alam mo ba nung sinabi na bakit hindi na lang si Gloria ang kunin kasi mentor naman ni Sarah?" Sabi nga agad ng mga kasama kong source, sabi ng mga kasama kong source mo doon, ang nasa isip agad nila, di magtatrayduran silang dalawa. Yun agad ang reaction. Okay lang ba kay BP yun? Magtatrayduran sila? Kasi traidor yan eh. Yan agad ang reaksyon. Ultimo yung nasa loob, no, ng habang nag-uusap, isa lang agad ang reaksyon. Hala, magtatrayduran lang yan sila eh. Yan agad ang naging imbis na ang unang reaksyon nila, ay, ganun ba? Sa bagay, naging presidente naman yan. Ganon dapat ang expectation ng aking source. Hindi eh. Ang reaksyon daw agad, hala, baka tatraydorin si BP niyan. Di ba? Baka tatraydorin si BP niyan. Kasi, naalala niyo naman ginawa niyan kay Erap. Ala, tapos ang sabi pa nga nung isa, ala baka may panibago na naman Trillanes mangyayari dito. 'Di ba? Ala baka may bagong Trillanes na naman ang lalabas dito. 'Di ba? Kaya nga mga kababayan, ganun ang reaction agad ng mga nasa loob according sa aking mga biik na walang puwet. Ang sabi nila, ala baka tatraydorin lang si BP niyan. Diba? Kasi ginawa na niya yan eh. Diba? Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, ang linta kasi, kapag baliktarin mo yan, linta pa rin. Diba? Ang totoo niyan, last 2019 pa yan, Sara Aimee or Sara Gloria. Ito, sabi ni Lampong TV. Ang totoo niyan, last 2019 pa yan. Sara Aimee or Sara Gloria. Kung tawagin ng mga congressman, girl power. Pero, Pero sablay sa internal survey ni Sara, kaya nga dapat mag-mayor na lang siya. Sa totoo lang mga kababayan, para sa akin, matalino naman si Gloria at may tapang at malasakit si Sara. Pero ang problema lang kasi niyan, kahit anong gagawin nilang sanib puwersa kahit anong gagawin nilang tawag nilang girl power Di ba? Kahit anong tawag nilang girl power dyan, Lampong TV, kung sa pagbubus lang ni Lenny, talo na sila. Diba? Lang ni Lenny ulit, nagbubus ako. Ito na naman para makatipid ng diba? Para makatipid ng convoy, sakay na lang ako ng bus. Diba? Wala na agad sila. Diba? Talo na agad sila, mga kababayan. Kaya dahil dyan mga kababayan, eto nga ngayon. Kumakalat nga ngayon mga kababayan sa SOCMED na bakit nagkaroon na nagsama si Gloria at si Sara sa isang pagtitipon sa Davao, no? Isang exhibit, no, mga kababayan. So ito, bakit sa Davao pa? Bakit sa Davao ginawa? Ito, BP Sara GMA sa OBP pop-up exhibit sa Davao City. Ayan. So, bakit sa Davao City ginanap? Meron namang opisina sa OBP, pwede naman silang pumunta, pwede naman gamitin ni Sara lahat ng kagamitan ng gobyerno kasi Vice President naman siya. Bakit sa Davao pa? Kaya nga naisip ni Aimee itandim na lang siya kay BBM. Mismong mga ka-meeting nila, congresswoman, ang nagsabi niyan sa amin, di ba? Sabi ni Lampong TV. So ngayon mga kababayan, eto po,
Oh, so meron nga silang ano ngayon mga kababayan, meron silang meeting after this. Oo, so ang sabi, VP Sara, GMA or Gloria Macapagal Arroyo sa OBP, pop-up exhibit sa Davao City. Tignan, huling araw ng Office of the Vice President, OBP, pop-up exhibit sa Davao City, dinaluhan ni Vice President Sara Duterte. Ayan, so ito nakalagay mga kababayan, lumabas po na nagsama nga sila. Oo, so ito pa yung isa. Ayan, ayan. Oh, tas ito pa yung isa. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, so meron ngang niluluto. Merong nakalagay. Ito po ay galing sa Abante News Online mga kababayan. So meron nga silang pinaplano na kumbaga parang paanohin nga daw nila no paingayin itong pangalan na to. Pero sa totoo lang mga kababayan, kahit ako DDS, isa lang talaga sabihin ko. Ayaw ko nang maulit ang ZTE deal. Actually mga kababayan, sa mga nagtatanong, absuelto ba si Gloria sa kaso niyang plunder sa ZTE deal? Actually, para sa akin, hindi siya absuelto. Bakit? Naging absuelto lang naman siya kasi binigyan siya ng pardon ni Digong eh. Binigyan siya ng amnesty. 'Di ba? Kaya, at totoo lang mga kababayan, sa mga nagtatanong, absuelto na ba si Gloria sa kaso niyang ZTE deal? Para sa akin, hindi po siya absuelto kasi alam niyo kung bakit. Nakakulong siya at the time. Nung nanalo si Digong pagka-presidente, binigyan siya ng pardon, binigyan siya ng amnesty, kaya siya'y lumaya. Which is katulad kay Erap, katulad kay Robin. No? Pero kung tutuusin sa batas nating tao, sa batas talaga, sa hukuman, hindi. Nakakulong talaga siya. Which is, nawala lang yung kasalanan niyang yun. Di So, nawala lang yung kasalanan niyang yun, mga kababayan, dahil sa binigyan nga siya ng pardon. Di Ayan, salamat po Ma'am Brenda Barton at sa lahat po na nandyan. Like po tayo. So, yun po ang nangyari, mga kababayan, na ito nga ang nakarating sa akin ngayon, na usap-usapan daw ito. Ngunit mga kababayan, basahin po natin itong Hello Garci, ay hindi pala, I will not resign on my office. Basahin natin yung comment mga kababayan. Kasi para makita naman natin, di makita natin yung mga comment dito sa pagsama, I am sorry. No, I will not resign on my office. So ito po, mga kababayan. Sabi ni Bim Bim Florendo. Bim Bim Florendo, ano-ano pa ito sa mayamang may-ari ng banana plantation sa Davao. So, puppeteer and the puppet. Yan ang tawag niya mga kababayan. The puppeteer and the puppet. So, wow, ang laki ng tulong niyang exhibit na yan sa sambayan ng Pilipino. Palakpakan. Wow, Hello Garci, collab with Piatos. Solid! Yeah. Blooming. Ayan. Same feathers flocks together. Team Corrupt. Sinasabi ko na nga ba nagtiwala si Press. Not once, but twice. Ayan. Kahit saang anggulo nyo titignan, si Sara halatang may sayad talaga. Ayan, sabi naman dito nung isa, nice one Inday Lustay, kasama pa ang Queen of Nick Brace and wheelchair. Ayan. Same feeders talaga. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Hello Garci and BP, alam na this. Corrupt expo yata yan eh. Abangan, Traveler and the Brace Neck. May nagbabalik si Hello Garci, akala ko mag-shot. May binubuo na naman pasabog, sabi ni Jutua. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, no? Makikita mo lahat ng comment dito puro negative. Kahit puntahan ninyo ngayon sa Abante News Online, puro negative. Hindi nakakatuwa, no, mga kababayan. May isang kaibigan, parihong kurap, maawa kayo sa Pinas, nagsama ang swap. Wala nang sakit sa aling maliit. Ayan, ito pa, ang dalawang magna, mag-self-serving, mga self-serving. Sa totoo lang ito si GMA, isa sa nagsulsol na pababain si PBBM tulad sa ginawa niya kay Estrada. Kaso di nila kaya ang mga Marcos. Pansin nyo ba ang suot na sandals? Same feathers, flocks together, fit together. Ay oo nga, mga kababayan, pareho nga sila ng shoes.
So alam nyo na, mga kababayan, alam nyo na, ah, basta wag niyong paniwalaan yung chismis na si Gloria ang tandem niya sa 2028. Pero base na lang po kayo sa chinelas or sa shoes. Na? Ayan na mga kababayan, mag-base na lang po kayo sa shoes nilang dalawa. Ah? Ah. Diba? Mag-base na lang kayo sa shoes nilang dalawa. Walang pahiwatig yan. Walang pahiwatig. Basta mag-base kayo. So ngayon sa mga nagtatanong, pwede pa ba si Gloria ang tumakbong vice president ni Sara? Yes. Pwede po. Pero hindi po siya pwedeng tumakbong president kasi isang beses lang po pwedeng tumakbo. Kapag naging presidente ka na, bawal ka nang tumakbo. Pero pag vice, pwede. Kahit pa 3 beses. Kahit palimahin, kung hindi naman nananalo, why not? Di ba? So, yan po mga kababayan. So, hindi po tayo magtaka na ang kanilang sapatos ay pareho. Di ba? Alam nyo na. So, yun po yun mga kababayan. No? Sir Ken, totoo talagang sinabi ng matatanda. Ang kawatan, kasunod kapwa kawatan. Kasundo kapwa kawatan. Same feathers flocks together nga, di ba? Mentos tandem. Kaya sabi ko nga sa inyo mga kababayan, yan po ang kumakalat ngayon na usap-usapan na, di ba, si Gloria nga daw ang magiging katandem ni BP Sara. Pero para sa akin, wala namang problema, no? Wala namang problema. Wala namang problema kung magsama silang dalawa, magtandem silang dalawa. Why not? Karapatan nila yan. Kung ano naman sila, 'di ba? Kung pwede naman silang magtandem, 'di ba? Oo, kung pwede naman kung pasado naman, 'di ba? Why not? Wala tayong magawa mga kababayan. Ang tanging magawa lang naman natin ay wag iboto. Ay sorry. Sorry hindi sa ganun. Pero parang ganun na nga. 'Di ba? Wala naman tayong magawa kung mag-tandem sila kung qualified naman sila. Ano ba magawa natin? 'Di ba? Wala tayong magawa kung qualified naman sila. Oo, pero nasa atin naman yan Kasi bakit? Ang batas kasi natin sa Pilipinas, lalong-lalo na sa COMELEC, kahit nakasuhan na noon, nakulong na noon, di ba? Pwede pa rin tumakbo. Kaya nga yung iba, nakulong na ulit, di ba? Kakanakaw na naman ulit, nakulong na naman, di ba? Bong! Di ba? Oo. Style yan ni Sara. Titingnan, ito. Titingnan nila saan kakapit ang tao at maging tandem niya. Pero lahat ng itandem sa kanya, wala yan. Una, Gloria, sisira yan sa name niya. Si Marcoleta naman, mainit ngayon mata ng tao, kaya wala yan. Kaya, yun nga mga kababayan, yung ating ano ngayon. Basta, ano nila yan, mga kababayan. Yan ang chismis ngayon. No? So, isa lang ang masasabi ko, nasa sa atin naman yan, wala tayong magawa. Kung qualified naman sila, silang dalawa ay pwede, so wala tayong magawa. COMELEC ang magdesisyon yan Kung hindi pwede sa COMELEC tatanggalin nila. Di ba? Kung qualified naman sa COMELEC, wala tayong magawa. Malagay talaga sila sa balota. Maliban na lang kung dalawa sa kanila, malay natin, magtagal pa si Gloria, hindi babalik yung neck brace niya. Di ba? So, yun po yun. Mga kababayan, klarong-klaro naman po, di ba? Wala namang problema. Kahit magtandem silang dalawa, nasa tao na yan. Basta wag nating iboto. Ay, sorry. Basta nasa atin na yan kung sino ang ating iboto. Di ba? Nasa taong bayan na yan. Wala namang problema. Bakit sinabi ko ba na bawal sila magsama? Hindi naman nasa taong bayan na yan. Kung gusto nilang iboto si Sara at si Gloria, and then so be it. Diba? Nasa tao na yan. Kung tayo naman gusto nating iboto, di wow. Diba? Makikita naman natin kung manalo yung dalawa na yan, kung anong mangyari sa ating bansa, di wow. Diba? Hindi, actually mga kababayan ganito po yan. Kung halimbawa man pagbigyan ng pagkakataon at qualified si Sara at si Gloria na magsama, tapos binoto sila ng taong bayan, tapos nung nanalo na sila at nagkanda leche-leche ang ating bansa, huwag nating sisihin ang mga nakaupo. Huwag nating sisihin si Gloria, huwag nating sisihin si Sara. Bakit? Taong bayan ang bumoto sa kanila, hindi naman sila uupo dyan kung hindi nyo binoto Diba? So, kapag maganda leche-leche ang ating bansa, maubos sa kurap, maubos sa nakaw, and din so, di wow, di basta ang isisihin natin yung mga sarili natin. Kasi tayo ang magtalaga sa kanila, hindi naman sila ura-urada na, ako yung maging presidente, ako yung vice, uupo ako. Hindi naman silang ganun
Tao ang magdesisyon dyan. Kung ang tao ay manatiling tanga, kung ang tao ay manatiling bulag sa katotohanan, ay manalo sila. Sabi nga ni Miriam Santiago, ang tanga na politician, kung tatakbo ito sa eleksyon at manalo, malamang binuto siya ng kapwa niya tangang butante. 'Di ba? Kung tanga ang politiko, tapos binuto ng tangang butante, malamang mananalo, 'di ba? Sino bang buboto sa tangang politiko? Di yung tanga din ng butante. Mahirap naman bumoto sa tanga ang matalino, 'di ba? Diyos ko, mga kababayan, kung gagawin na naman ni Aling Maliit ang ginawa niya kay Lustay, di presidente ulit siya. Actually, si Rolando Bartido, sabi ko nga sa inyo according nga sa aking source, ang sabi, nung pagsabi daw dito sa pagmi-meeting daw nila, si Gloria daw. Sabing ganun. Sabi nung mga source ko na nandoon mismo, baka tatraidorin yan. Tapos sabi naman nung isa kong source, anong gagamitin niya para i-traidor? Baka ibalik niya itong impeachment. No, baka kung ano yung impeachment ni Sara, yun din ang ipapa-impeach niya, katulad ng which is nangyari kay Erap. Pina-impeach. Edi ngayon na-impeach si Erap, siya naging presidente. 'Di ba, mga kababayan? Ganun yan kasi nga dito sa Pilipinas, mga kababayan, if you nasa power ka. Pag wala kang power talaga. Yeah? Once na may power ka, malakas ka talaga. Kahit pa anong gagawin mo. Look, Sara. Pansinin nyo, just try to imagine, just try to think of it. Si Sara kahit walang kwenta, pero still vice president siya. Kasi na siya power Diba? So, ang kinakatakutan nila, kung sakali daw manalo si Sara at si Gloria at biglang gamitin ni Gloria ang impeachment na katulad sa impeachment ngayon, talagang matanggal si Sara. Kasi bakit? Biruin mo ang nag-file ng impeachment is vice president mo. Tapos president ang ipapa-impeach. Delikado yan. Katulad ngayon, do you think kung si PBBM nangunguna dyan sa impeachment ni Sara, si Sara hindi ma-impeach? Matagal nang na-impeach yan. Pasalamat lang siya na sabi ni PBBM, don't worry, I'll take care of you. No? Sabi nga ni PBBM, hindi ako mangialam sa impeachment na yan. Pero kung meron mga tao na mag-file ng impeachment, sila na ang bahala nun, ang Senado at ang Kongreso. Kasi sa totoo lang, mga kababayan, once kasi ang dalawang leader, Vice at saka President, kung halimbawa itong President gustong i-impeach si Vice, automatic tanggal talaga si Vice. President na yan At kung baliktarin naman natin, si Vice President gustong ipa-impeach si President, automatic tanggal talaga si President. Vice mo na yung nagpa-impeach No, dalawang makapangyarihan yung naglalaban, alam nyo na. Kasi nga, halimbawa, si Vice President gustong ipa-impeach si President. Tapos makakalikom siya ng maraming tao. Makakalikom siya ng maraming tao. So ngayon, mga kababayan, kung ako, isang magnanakaw na politiko, kakampihan ko si Vice President. Bakit? Kasi ito si President, isang termino lang yan. Pag natanggal yan, hindi na pwedeng tumakbo yan. Ito si Vice President, kung halimbawa man naging presidente yan ngayon, sa sunod eleksyon, pwede siyang tumakbo ulit. Kasi bakit? Kasi nga, sumunod lang naman siya, nag-substitute lang naman siya. So yung mga kawatang politician, may gana pa yung iboto siya ulit at suportahan siya ulit kasi makapagnakaw pa sila. Diba? Ngayon mga kababayan, itong impeachment ni PBBM, hindi ginawa ni Sara. Hindi si Sara nanguna na pa-impeach si PBBM, hindi ganun. Bakit? Kasi nga, ang iisipin agad ng tao, traitor siya. Diba? Traitor siya. Pero mga kababayan, mahihirapan din kasi si Sara magpa-impeach kay PBBM. Alam niyo kung bakit? Do you think, ito bigyan ko kayo ng example, mga kababayan. Sa tingin ninyo kung ang mga congressman pabor kay Sara lahat yan, do you think si PBBM hindi matanggal? Matagal nang na-impeach yan. Ang pagkakamali lang kasi nila, mga kababayan, kaya walang power si Sara na i-impeach si PBBM kasi ang mga kongresista ayaw sa kanya. At ang mga senador naman 50-50. Kunti na lang sa kanya at ang senador more on majority group ay ayaw sa kanya. Pero kung ang Senado at Kongreso ay hawak ni Sara sa liig, matagal na si PBBM natanggal. Totoo yan. At do you think ngayon, mga kababayan, kung si PBBM nanguna dyan sa impeachment ni Sara, si Sara hindi ma-impeach? Impeach yan. Bakit? Dito pa lang sa Congress, lahat yan. Suporta kay Marcos, mga kongresista dyan. 80% sa kongresista kay Marcos. Diyan pa lang tanggal na si Sara. Pagdating naman sa Senate, sa majority block, sa majority group, lahat halos kay Marcos yan. Maraming magbabaliktaran dyan. Kaso ayaw lang ni PBBM gagawin.
'Di ba? Ayaw lang talaga ni PBBM gagawin 'yan. Alam niyo kung bakit? Siyempre disenteng tao 'yan. Eh kung pareho lang sila utak ni Sara, ginawa na ni PBBM 'yan. Oo. 'Di ba? Yun po. Sino ang papalit kay BP Sara Duterte kapag na-impeach? Ganito po 'yan. Ang mga nagtatanong sino ang papalit. Dalawa lang po 'yan pagpipilian or tatlo, no? I-explain ko sa inyo ha kung sakaling ma-impeach si Sara. Sinong papalit sa kanya? Una, pagbubutuhan si Tito Sen at si Buji D. Yung kasalukuyang House Speaker na si Buji D at kasalukuyang Senate President si Tito Sen. So na kay Tito Sen na yan at kay Buji D kung sino sa kanila ang manalo at maraming boto, siya ang papalit kay Sara. Or merong i-endorse si PBBM na mas gusto niya. Pwedeng mag-endorse si PBBM ng pambato bilang Vice President at depende na yan sa tatlo kung sino ang bubutuhan. No? Kung ayaw ni PBBM mag-endorse, dalawa lang. Si Senate President Tito Soto at si Buji D House Speaker. Pero kung merong i-endorse si PBBM na isa, magiging tatlo sila. Pero depende na yan. No? Kung si PBBM mag-endorse. Kung ayaw naman ni PBBM, di wala. So ganun po yun mga kababayan. Kaya kung ako kay Tito Sen, push ko na, impeach ko na. Bakit? Magiging Vice President pa ako. Di ba? Kung ako niyan, i-push ko na, impeach na Sara para maging Vice President na ako. Di ba? Ay nako. So yun po yun mga kababayan. So ito po yung sunod, na? Sino ang magbutuhan? Sino-sino ang magbutuhan, Kent? Ma'am Marilo de la Rosa, ano lang po, Senate at saka Congress. Sila lang po yung magbubutuhan, no? Mga senado at congressman. Para ipalit kay Sara. Hindi na po siguro kasali ang tao.